Kung titingnan natin ang Pilipinas bilang isang buhay na organismo, mapapansin mo agad ang isang kakaibang eksena sa sistema ng komunikasyon nito na parang isang plot twist sa isang teleserye. Sa buong Asya, itong bansa natin ang may pinakamakapal at pinakamasalimuot na presensya ng wikang Ingles sa mga paaralan, opisina, media at pati sa mga customer service na akala mo naman ay laging kausap ang mga taga New York. Tila ba ang wikang Ingles ay isang artificial na network ng mga ugat na matagumpay na naitanim sa katawan ng bansa na parang isang biohack na gumana ng bongga? Pero ang nakakaloka rito ay ang kabalintunaan. Sa labas ng mga formal na institusyon, sa mga kalsadang puno ng usok at sa loob ng mga tahanang amoy sinangag, ang tunay na tibok ng puso ng lipunan ay dumadaloy pa rin sa iba't ibang wikang katutubo, Filipino, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at kung ano-ano pang dialekto na hindi kayang burahin ng kahit anong grammar book. Ang Ingles ay napakalakas, isang nangingibabaw na puwersa na parang main character energy, pero hindi nito nagawang palitan ang mga orihinal na selula ng wika ng mga mamamayan. Itong anatomical paradox na ito kung paano nabubuhay ang dalawang magkaibang sistema ng wika sa isang katawan nang hindi nagpapatay ng mismong hiwaga na hihimayin natin ngayon dahil kailangan nating malaman kung paano nga ba naging ganito ang arkitektura ng kaisipan nating mga Pilipino. Para magets natin ang kasalukuyang hanas ng bayan, kailangan nating silipin ang microscopic na antas ng lipunang Pilipino na parang chismis na kailangan busisiin. Pumasok ka sa isang boardroom sa Makati na amoy mamahaling kape o sa isang universidad sa Quezon City na puno ng mga padip na diskurso at makita mo ang Ingles na ginagamit bilang pangunahing conduit o daluyan ng impormasyon na parang ito lang ang tanging paraan para magmukhang seryoso. Ito ang wika ng batas, ng agham at ng kalakalan ng wika ng mga nakakurbata at naka-blazer. Subalit, sa sandaling mag-break ang mga empleyado para magyosi o lumabas ang mga estudyante sa silid-aralan para mag-milk tea, ang wika ay biglang nagbabago, bumabalik sa natural na ritmo ng Tagalog o Bisaya na parang nag-switch lang ng filter sa Instagram. Ang paglipat na ito ay hindi isang pagkakamali sa sistema kundi isang perpektong halimbawa ng linguistic compartmentalization. Ang mga Pilipino ay may kakayang magpalit ng wika na tila nagpapalit ng lente sa isang mikroskopyo depende sa kung ano ang hinihingi ng sitwasyon o kung sino ang gustong impress. Ang Ingles ay hindi kinokonsumo bilang pamalit sa pagkatao, kundi bilang isang kasangkapang nakabit sa kanilang panlabas na balat, isang sandatang ginagamit upang makipag-ugnayan sa mas malawak na mundo habang nananatiling vibe ang lokal na usapan. Ang pag-iral ng Ingles sa Pilipinas ay hindi lang isang simpleng kaso ng pagkahilig sa kultura ng dayuhan o pagiging feeling kano. Ito ay isang estrukturang nakatanim sa mismong buto ng bansa na parang calcium na hindi mo na matatanggal. Mula sa mga karatula sa kalsada na nagsasabing no U-turn hanggang sa mga kontrata sa negosyo na nakakahilo ang legalese at pati na sa mga desisyon ng Korte Suprema, ang Ingles ang nagsisilbing skeletal framework ng ating formal na lipunan. Pero bakit nga ba? Paano nakapasok ang isang wikang nagmula sa kabilang bahagi ng mundo at naging tila pangalawang dugo ng milyon-milyong Asyano na hindi naman puti ang balat? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa simpleng pagpili ng mga tao na parang pumipili lang ng ulam sa turo-turo. Wala namang gumising isang araw at nagpa siyang magsasalita na tayo ng Ingles mula ngayon para cool. Ang kasagutan ay nakabaon ng malalim sa kasaysayan, sa mga panahon ng pananakop na puno ng drama at sa mga estratehikong desisyon ng mga mananakop na nag-iwan ng permanenteng marka sa DNA ng bansang ito na parang isang tattoo na hindi na mabura-bura. Kaya't paano natin maipapaliwanag ang pambihirang pisyolohiya na ito nang hindi sumasakit ang ulo? Kailangan natin magsagawa ng isang historical autopsy, hihiwain natin ang mga patong ng panahon upang makita kung kailan at paano itinurok ang Ingles sa sistema ng Pilipinas na parang isang bakuna na may side effects. Ang kuwentong ito ay isang salaysay ng militar na pananakop ng edukasyon bilang isang sandata ng imperialismo at ng isang bansang natutong gamitin ang wika ng kanilang mga mananakop upang mabuhay at umulad sa isang nagbabagong daigdig. Ang Ingles sa Pilipinas ay hindi isang natural na ebolusyon, ito ay isang inobasyong ipinataw na kalaunan ay inangkin at binago ng mismong mga taong pinilit na gumamit ito isang klasikong reverse card move. Simulan natin ang pagsusuri sa unang patong ng kasaysayan bago pa man dumating ang mga Amerikano na may dalang mansanas at textbook. Sa loob ng mahigit 300 taon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng korona ng Espanya kung saan ang mga praile ang tunay na mga influencer. Sa napakahabang panahong ito, inaasahan na sana'y wikang Espanyol ang dumaloy ng malalim sa ugat ng bawat Pilipino, katulad ng nangyari sa Latin America na naging fluent sa Te Amo.
Subalit, ang estratehiya ng mga prayle at opisyal na Espanyol ay kakaiba at medyo madamot. Sa halip na ituro ang kanilang wika sa masa, mas pinili nilang aralin ang mga lokal na wika upang mapalaganap ang Kristyanismo gatekeeping at its finest. Ang wikang Espanyol ay naging eksklusibong wika ng mga elite, ang mga ilustrado, na tila isang espesyal na nutrisyon na ipinagkakait sa pangkalahatang sistema ng katawan ng bayan. Dahil dito, ang wikang Espanyol ay hindi kailanman naging lingua franca ng karaniwang Pilipino na nasa bukid o dagat. Ang orihinal na linguistic DNA ng Kapuluan ay nanatiling buo at hindi nagalaw sa antas ng masa, habang ang mga nasa itaas ay nag-uusap sa wikang hindi maintindihan ng nakararami. Ang pagkakait ng wikang Espanyol ay nagbunga ng isang lipunang may malalim na lamat sa komunikasyon, parang sirang signal ng Wi-Fi. Ang mga batas at kautusan ay nasa wikang hindi naiintindihan ng nakararami, kaya ang mga tao ay parang mga ekstra lang sa sarili nilang bansa. Ang sitwasyong ito ay tila isang sakit kung saan ang utak ng gobyerno ay hindi makapagpadala ng malinaw na signal sa mga sanga-sanga ng katawan, kaya nagkalituhan na. Ang revolusyon ng 1896 ay sumiklab hindi lang dahil sa gutom, kundi bahagyang dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling boses at pagkakakilanlan na hindi kailangang dumaan sa translator. Nang magwakas ang pamamahala ng Espanya, ang Pilipinas ay isang bansang may napakaraming wika, ngunit walang iisang wika na nagbibigay sa kanila sa pambansang antas. Ang tissue ng lipunan ay nanatiling fragmented, naghihintay ng isang unifying element na mag-uugnay sa mga hiwa-hiwalay na isla ng Kapuluan na parang mga piraso ng puzzle na hindi magkatugma. Pagpasok ng taong 180-98, isang bagong puwersa ang dumating na may dalang ibang vibe, ang mga Amerikano. Dito nagsimula ang pinakamalaking linguistic engineering sa kasaysayan ng bansa na parang isang malawakang software update. Hindi tulad ng mga Espanyol na madamot sa wika, ang mga Amerikano ay may ibang estratehiya sa pananakop na mas friendly pero mas matindi ang epekto. Ginamit nila ang edukasyon bilang kanilang pangunahing sandata ng asimilasyon, ang tinatawag nilang soft power. Ang Ingles ay hindi ipinagkait. Sa halip, ito ay sapilitang itinurok sa sistema ng edukasyon at pamahalaan na parang bitamina na kailangang inumin araw-araw. Ang patakarang ito ay tinawag na benevolent assimilation, isang napakagandang pangalan para sa isang proseso kung saan ang wika ay ginamit bilang isang virus na naglalayong baguhin ang kultural na DNA ng mga Pilipino mula sa loob ng hindi nila namamalayan. Ang Ingles ang naging wikang panturo mula elementarya hanggang kolehiyo na nagbago sa daloy ng impormasyon sa buong bansa at nagtakda ng bagong standard ng pagiging civilized. Ang mga pangunahing ahente ng pagbabagong ito ay ang mga Thomasites, ang mga gurong Amerikano na dumating noong 1901 sakay ng USS Thomas na parang mga unang batch ng foreign exchange teachers. Sa ating anatomical na analohiya, sila ang mga bagong synapses na ipinakilala sa nervous system ng Pilipinas upang i-rewire ang ating pag-iisip. Nagtayo sila ng mga pampublikong paaralan sa pinakamalayong sulok ng Kapuluan na nagdala ng wikang Ingles sa mga bundok at kapatagan na parang signal ng 5G. Ang mga batang Pilipino ay tinuruang magbasa, magsulat at mag-isip sa Ingles, habang ang mga kwento ni Pepe at Pilar ay pinalitan ng mga kwento ni Dick and Jane. Sino mang mahuling nagsasalita ng kanilang katutubong wika sa paaralan ay madalas na pinaparusahan isang agresibong therapy, isang sapilitang pagreprogram ng kaisipan upang hubugin ang isang bagong henerasyon na susunod at uunawa sa mga ideal ng Amerika. Ang Ingles ay naging sukatan ng talino at sibilisasyon. Kapag marunong kang mag-Ingles, ikaw ang bida. Kapag hindi, no read, no write ang label sa'yo. Habang lumalaganap ang edukasyon, ang Ingles ay mabilis ding sumakop sa mga vital organs ng gobyerno na parang isang invasive species na naging dominant. Ang mga batas, ang mga debate sa legislatura at ang mga proseso sa korte ay isinalin at isinagawa sa Ingles, kaya kung hindi ka marunong nito, talo ka na agad sa usapin ng karapatan. Upang makapasok sa serbisyo sibil o makakuha ng mataas na posisyon sa lipunan, ang pagiging bihasa sa Ingles ay naging isang absolute na pangangailangan, parang valid ID na hindi pwedeng mawala. Sa madaling salita, ang Ingles sa Pilipinas ay hindi sumikat dahil gusto ito ng mga tao sa simula o dahil mahilig tayo sa Hollywood. Sumikat ito dahil ito ang idinikta ng estruktura ng kapangyarihan. Ito ay isang artipisyal na balangkas na naging permanenteng bahagi ng pambansang pisyolohiya na nagpilit sa mga Pilipino na umangkop sa bagong kapaligirang ito upang mabuhay at magtagumpay sa ilalim ng bagong rehimen na tila ba walang ibang choice. Nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946, inaasahan na marahil ay iwawaksi na
ang wika ng dating mananakop para sa tunay na independence feels. Ngunit ang Ingles ay nakabaon na ng napakalalim, parang ugat ng balete na hindi mo na basta-basta mabubunot nang hindi guguho ang pader. Hindi ito madaling tanggalin nang hindi sinisira ang mismong estruktura ng Republika dahil ang lahat ng ating mga institusyon, ang sistema ng edukasyon at ang batas ay nakasulat na sa Ingles. Higit pa rito, ang mga pinuno ng bansa na produkto ng sistemang edukasyon ng Amerika ay patuloy na gumamit ng Ingles bilang wika ng kapangyarihan upang mapanatili ang kanilang status quo. Ang Ingles ay nag-transform mula sa pagiging isang instrumento ng pananakop patungo sa pagiging isang tool ng pamamahala at diplomasya. Ang banyagang organo ay hindi na-reject ng katawan. Sa halip, ito ay tuluyang naging bahagi ng anatomy ng bansa na parang isang pacemaker na nagpapatakbo sa ating burokrasya. Ngayon, pumunta tayo sa ikalawang pangunahing dahilan kung bakit nanatili ang Ingles at hindi tayo nag-full Tagalog mode. Ang papel nito bilang isang neutral na tagapamagitan o ang middleman ng wika. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may higit sa 170 wika at dialekto na parang isang malaking group chat na lahat ay sabay-bay nagsasalita. Kung titingnan natin ito bilang isang katawan, ito ay binubuo ng napakaraming iba't ibang uri ng selula na may kani-kanilang sariling wika at pride. Noong sinusubukan ng gobyerno na magtatag ng isang pambansang wika batay sa Tagalog, na kalaunan ay naging Filipino, nagkaroon ng matinding resistensya mula sa ibang mga rehiyon, lalo na mula sa mga nagsasalita ng Cebuano na ayaw magpatalo. Para sa maraming hindi Tagalog, ang pagpilit sa Tagalog ay tila isang uri ng internal colonialism o pagiging feeling bida ng mga taga-Maynila. Ang pagpili ng isang lokal na wika ay lumikha ng alitan sa pagitan ng mga bahagi ng katawan na parang nag-aaway ang kamay at paa kung sino ang mas importante. Sa gitna ng alitang regional na ito, ang wikang Ingles ay nagsilbing isang mahalagang connective tissue o ang glue na nagdidikit sa atin. Dahil ito ay isang banyayagang wika, wala itong pinapaborang partikular na rehiyon o etnikong grupo sa loob ng bansa. Pantay-pantay tayong lahat na nahihirapan o nagpapakitang gilas dito. Ito ay pantay na banyaga sa isang Ilocano, sa isang Bicolano at sa isang Tagalog, kaya walang lamangan. Kaya naman sa mga usaping pambansa sa pagbalangkas ng mga batas at sa pambansang pamamahayag, ang Ingles ay ginamit bilang isang tulay upang maiwasan ang bardagulan ng mga rehiyon. Pinigilan nito ang pag-aaway-away at nagbigay ng isang computer code na parehong naiintindihan ng lahat ng bahagi ng gobyerno mula Batanes hanggang Jolo. Ang Ingles ay pinanatili hindi dahil ito ang pinakamamahal na wika na gusto nating kantahin sa karaoke, kundi dahil ito ang pinakapraktikal na solusyon upang mapanatiling buo ang isang arkipelagong watak-watak na parang isang broken heart. Ang pragmatikong diskarte na ito ay formal na inilatag sa 1987 Konstitusyon at sa Patakaran sa Edukasyong Bilingwal na parang isang marriage contract ng dalawang wika. Sa ilalim ng patakarang ito, ang gobyerno ay lumikha ng isang dual circulatory system sa edukasyon para hindi tayo ma-stroke sa kalituhan. Ang wikang Filipino ay tinalaga para sa pagtuturo ng araling panlipunan, edukasyon sa pagpapahalaga, at iba pang mga asignaturang nakatuon sa pagkakakilanlan at kultura ang mga bagay na feelings. Sa kabilang banda, ang Ingles ang naging eksklusibong wika para sa agham at matematika dahil mas madali raw mag-solve ng X at Y sa Ingles kaysa hanapin ang parisukat ng kabyos. Ang paghahating ito ay napakalinaw na pagkilala sa magkaibang papel ng dalawang wika. Ang Filipino ay para sa kaluluwa at pagka-Pilipino, habang ang Ingles ay para sa teknikal na kaalaman at pandaigdigang kompetisyon. Ang katawan ay nangangailangan ng parehong sustansya upang gumana ng maayos sa loob at labas ng bansa. Ang epekto ng patakarang bilinggual na ito ay ang paghubog ng isang utak na sanay magproseso ng impormasyon sa pamamagitan ng dalawang magkaibang channel na parang naka-dual monitor setup. Kapag ang isang estudyanteng Pilipino ay nag-iisip tungkol sa kasaysayan ng kanyang bansa o nagpapahayag ng malalim na hugot at emosyon, ang mga neural pathways na nag-activate ay ang para sa kanyang unang wika. Ngunit kapag siya ay nag-solve ng complex na equations sa physics o nagbasa ng medical journal para malaman kung bakit masakit ang likod niya, ang utak ay automatikong lumilipat sa Ingles nang walang kahirap-hirap. Ang linguistic compartmentalization na ito ay naging second nature sa mga Pilipino na parang paghinga na lang. Ito ay isang kahanga-hangang adaptasyon ng tao, isang evolusyonaryong tugon sa isang kapaligiran na humihingi ng parehong lokal na pagkakaugat at pandaigdigang abot para hindi tayo mapag-iwanan ng panahon.
Ngunit ang pagiging bihasa sa Ingles ay hindi lamang natapos sa loob ng mga silid-aralan na may sirang electric fan o sa mga bulwagan ng gobyerno na puno ng aircon. Sa pagpasok ng ika-21 siglo, ang natatanging linguistic anatomy na ito ay naging pinakamahalagang asset ng bansa sa pandaigdigang merkado, ang ating flex sa buong mundo. Ang Ingles ay huminto sa pagiging isang simpleng pamana ng kolonyalismo at naging isang makina ng ekonomiya, ang ating bread and butter. Ito ang nag-transform sa Pilipinas mula sa isang tradisyonal na agrikultural na bansa patungo sa isa sa mga pangunahing sentro ng serbisyo sa buong mundo na parang nag-glow up ang buong bansa. Ang wika ay naging kapital, ang wika ay naging trabaho, ang wika ay naging dolyar. At dito natin makikita ang pinakamalakas na dahilan kung bakit ang Ingles ay patuloy na yumayabong sa Pilipinas. Simple lang, nagdadala ito ng pera at oportunidad na hindi kayang ibigay ng puro Tagalog lang. Tingnan natin ang industriya ng Business Process Outsourcing o BPO, ang tahanan ng mga bayaning puyat, ang mga call center na naglipana sa Metro Manila, Cebu, at iba pang malalaking lungsod ay nagsisilbing mga bagong vital organs na nagbobomba ng yaman sa ekonomiya ng Pilipinas gabi-gabi. Bakit nga ba pinili ng mga higanting kumpanya sa Amerika at Europa ang Pilipinas kaysa sa ibang bansa sa Asia na may mas murang lakas paggawa, mas mabilis na internet? Ang sagot ay ang kalidad ng Ingles ng mga Pilipino na may kasama pang malasakit. Hindi lamang sila nakakapagsalita nito, naiintindihan nila ang mga nuance, ang mga idiom at ang kultura sa likod ng wika, alam nila kung kailan dapat maging polite at kung kailan dapat mag-adjust ng accent. Ang kakayahang ito na makipag-usap ng walang sagabal sa isang customer sa kabilang panig ng mundo ay isang soft weapon na walang katumbas sa rehiyon, isang talentong likas na sa atin. Kung ihahambing natin ang Pilipinas sa mga kapitbahay nito sa Timog Silangang Asya na parehong umuunlad, makikita natin ang malinaw na bentahe ng Ingles na parang may cheat code tayo. Habang ang ibang bansa ay nahihirapang isalin ang kanilang mga serbisyo para sa pandaigdigang kliyente at kailangan pa ng sandamakmak na translator, ang manggagawang Pilipino ay natural na nakakapasok sa mga call center, sa mga virtual assistance roles, at sa mga multinational corporate offices. Ang wikang Ingles ang nagpapababa ng friction sa negosyo. Ito ang pampadulas sa mga makina ng pandaigdigang kalakalan para hindi tayo ma-stuck. Para sa isang ordinaryong Pilipino, ang pag-aaral ng Ingles ay hindi lang isang akademikong ehersisyo para makapasa sa exam. Ito ay isang kasanayang pang-survive, isang direktang tiket palabas ng kahirapan at papunta sa mas magandang antas ng pamumuhay o ang tinatawag nating success. Ang bentaheng ito ay hindi lamang limitado sa loob ng bansa dahil ang mga Pilipino ay sadyang gala. Taon-taon, milyon-milyong Pilipino ang umaalis bilang mga Overseas Filipino Workers o OFWs, ang mga tunay na MVP ng ating ekonomiya. Mula sa mga nurse sa London na nag-aalaga ng mga pasyente, mga inhinyero sa Middle East na nagtatayo ng mga skyscraper, hanggang sa mga seaman sa mga pandaigdigang barko, ang wikang Ingles ang kanilang pangunahing sandata para hindi sila mabuli. Sa ating medical analogy, ang mga OFWs ay tulad ng mga white blood cells o antibodies na ipinapadala ng Pilipinas sa buong sistema ng mundo upang magtrabaho at magpadala ng remittance. Ang kanilang kakayahang makipag-usap sa Ingles ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-integrate ng mabilis sa iba't ibang kapaligiran at makipagkumpetensya para sa mas mataas na posisyon kaysa sa ibang lahi na baka mas magaling sa tech pero nosebleed naman sa komunikasyon. Ang wikang ito ang kanilang pasaporte sa mundo, ang kanilang boses sa gitna ng mga dayuhan. Kaya naman, ang patuloy na paggamit ng Ingles sa Pilipinas ay hindi isang senyales ng pagiging sunod-sunuran o pagiging colonial-minded lang, kundi isang napaka-pragmatikong estratehiya sa ekonomiya na parang isang matalinong investment. Ang wika na minsan ay ininiksyon ng mga Amerikano upang kontrolin at pasunurin, tayo ay ginagamit na ngayon ng mga Pilipino upang makakuha ng yaman mula sa pandaigdigang ekonomiya at bawiin ang ating dignidad. Ito ay isang uri ng linguistic jiu-jitsu, ang paggamit sa puwersa ng mananakop para sa sariling kapakinabangan. Isang how you like that moment sa kasaysayan. Nakikita ng mga magulang ang katotohanan ito araw-araw kaya't pilit nilang tinuturuan ng Ingles ang kanilang mga anak kahit sa murang edad, minsan nga ay English only please pa sa bahay. Alam nila na sa makabagong mundo, ang Ingles ay kasing halaga ng hangin upang makahinga sa espasyo ng globalisasyon at hindi malunod sa kawalan ng trabaho. Ngunit dito tayo pumapasok sa isang napakahalagang punto ng ating pagsusuri na dapat nating tandaan para hindi tayo maligaw. Sa kabila ng napakalaking impluwensya at pang-ekonomiyang halaga ng Ingles, hindi nito pinatay ang mga lokal na wika kahit anong pilit ng mga purista na magpanik.
Ito ang malaking kaibahan ng Pilipinas sa ibang mga bansang nasakop kung saan tuluyang nawala ang katutubong dila at naging anino na lang ng nakaraan. Ang paggamit ng mga Pilipino ng Ingles ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa kanilang sariling wika o pagiging amboy. Ang dalawang sistema ng wika ay nabubuhay sa isang estado ng symbiosis, isang give and take relationship, hindi kompetisyon. Ang mga lokal na wika ay nananatiling matatag bilang wika ng tahanan, ng pamilya at ng malalalim na emosyon na hindi kayang isalin sa I love you. Ang gintong ugat ng wika ng ating mga ninuno ay patuloy na nagbibigay ng nutrisyon sa kaluluwa ng bansa habang ang Ingles ang nag-aalaga sa ating bulsa. Ang pag-unawang ito ay humantong sa isang makabagong patakaran sa edukasyon, ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE na medyo controversial pero may punto. Napagtanto ng mga eksperto na upang mas mabilis matuto ang isang bata at hindi magmukhang lutang sa klase, kailangan muna niyang maunawaan ang mundo gamit ang wika ng kanyang tahanan, ang wikang naririnig niya sa kanyang nanay. Kaya sa mga unang taon ng elementarya, ang pagtuturo ay isinasagawa sa lokal na wika, maging ito man ay Cebuano, Ilocano o Waray para solid ang foundation. Sa ating medical analogy, tinitiyak ng prosesong ito na ang bone marrow o ang pinakapundasyon ng kaisipan ng bata ay matibay at malusog bago pa man ipakilala ang mga banyagang elemento tulad ng Ingles. Hindi ito pagbura sa Ingles, kundi paglalagay nito sa tamang lugar sa proseso ng pagunlad para hindi tayo maging jack of all trades, master of none. Ang pamamarang ito ay nagpapakita na ang Pilipinas ay hindi sumusunod sa modelong zero-sum game pagdating sa wika, kung saan kailangang mamatay ang isa para mabuhay ang iba. Sa halip, ang modelo ng Pilipinas ay nakabatay sa layering o pagpapatong-patong na parang isang masarap na sapin-sapin. Ang unang patong, ang pinakailalim at pinakamatibay, ay ang inang wika na nagbibigay ng identidad at hugot sa buhay. Ang ikalawang patong ay ang wikang pambansang Filipino na nag-uugnay sa ating kapwa Pilipino para magkaintindihan tayo sa kalsada. At ang ikatlong patong, ang panlabas na baluti, ay ang Ingles na nagbibigay ng kakayahang makipag-ugnayan sa buong mundo at mag-flex ng ating galing. Ang tatlong patong na ito ay bumubuo sa komplikadong balat ng kaisipang Pilipino. Bawat isa ay may tiyak na tungkulin at walang sapawan. At ano ang nangyayari kapag ang mga patong na ito ay nagsanib sa araw-araw na buhay na parang halo-halo? Dito isinilang ang Taglish, isang pambihirang mutasyon sa wika kung saan ang Ingles at Tagalog ay pinagsasama sa isang pangungusap ng walang anumang hirap. You know what I mean? Para sa mga purista at mga grammar nazis, ito ay isang pagkasira ng wika, isang krimen laban sa balarila. Ngunit sa pananaw ng linguistics at anatomy, ang Taglish ay katibayan ng isang malusog at nag-adapt na organismo na marunong dumiskarte. Ipinapakita nito na ang Ingles ay hindi na isang banyagang bagay na pilit nilalabanan ng katawan, kundi isa ng material na ganap na na-metabolize at ginagamit ayon sa kagustuhan ng nagsasalita. Ang mga Pilipino ay hindi lamang nanghihiram ng Ingles. Inaangkin nila ito, binabali ang mga patakaran nito at hinuhubog upang umangkop sa kanilang sariling kultura, isang tunay na Pinoy style ng pagsasalita. Ang kwento ng Ingles sa Pilipinas ay ang kwento ng isang nakaligtas, isang survivor story na pang-Oscar. Ito ay nagsimula bilang isang kasangkapan ng imperialismo, isang pamamaraan ng mga Amerikano upang hubugin ang isipan ng isang nasakop na lahi para maging Little Brown Brothers. Ngunit sa paglipas ng mahigit isang siglo, ang mismong sandatang iyon ay binaligtad ng mga Pilipino sa isang epic comeback. Ginamit nila ang Ingles upang mag-aral, upang makipag-ugnayan sa mundo, at higit sa lahat, upang maghanap buhay at iangat ang kanilang mga pamilya mula sa kahirapan nang hindi umaasa sa gobyerno lang. Ang wika na ginamit upang sakupin sila ay naging mismong susi nila sa pandaigdigang paglaya at pag-unlad. Ang Pilipinas ay nagpakita ng isang kahanga-hangang kakayahang sumipsik ng dayuhang impluensya nang hindi nawawala ang sariling kaluluwa, isang tunay na masterclass sa resilience. Dito natin nakikita ang malinaw na linya na naghihiwalay sa diwa ng kolonyalismo at sa pragmatismo ng makabagong panahon dahil hindi naman tayo laging biktima. Kung patuloy na gagamitin ang Ingles dahil lamang sa paniniwalang mas mataas o mas maganda ang kultura ng Amerika at low class ang sariling atin, iyon ay isang sakit ng kaisipan, isang mentalidad na kolonyal na lason sa katawan ng bansa. Ngunit kung ang Ingles ay ginagamit ng may malinaw na pagkaunawa na ito ay isang tool, isang teknolohiya para sa pag-unlad ng ekonomiya habang pinagyayaman pa rin ang sariling wika, iyon ay senyales ng isang matalino at mapamaraang bansa na alam ang kanyang worth. Ang mga Pilipino ngayon ay gumagamit ng Ingles hindi dahil iniisip nilang sila ay mga Amerikano, kundi dahil sila ay mga Pilipinong nakikipagkompetensya sa isang globalisadong mundo at ayaw nilang maging clueless.
Sa huli, ang pagiging laganap ng Ingles sa Pilipinas ay refleksyon ng mga pangangailangan ng isang lipunang umuunlad at laging on the go. Kapag ang isang magulang na OFW ay nakikipag-video call sa kanyang anak mula sa Dubai patungong Maynila, ang ginagamit nila ay ang wika ng kanilang puso, ang kanilang inang wika para sa tunay na koneksyon. Ngunit upang makuha ng magulang na yon ang trabahong nagpapadala ng balikbayan box, kailangan niya ang Ingles para makipag-usap sa kanyang boss. Ang dalawang sistemang ito ay hindi mag-aaway, sila ay magkatuwang sa pagpapanatili ng buhay ng pamilyang Pilipino parang kanin at ulam. Ang Ingles ang nagpapakain sa katawan, habang ang katutubong wika ang nagpapalusog sa kaluluwa at nagpapaalala sa atin kung sino talaga tayo sa kabila ng ating husay mag-Ingles. Ang pag-unawa sa dualismong ito ang susi upang ma-appreciate ang natatanging kalagayan ng Pilipinas na hindi mo makikita sa ibang bansa. Bilang pagbubuod sa ating pagsusuri sa pisyolohiya ng wika ng Pilipinas, malinaw na ang arkitektura nito ay walang katulad at medyo ekstra. Nagawa ng bansang ito ang isang bagay na bihirang makita sa kasaysayan, ang matagumpay na pag-graft o pagdugtong ng isang banyagang organo sa sarili nitong sistema nang hindi nagkakaroon ng fatal na rejection o pagkamatay ng pasyente. Ang kumikinang na neural network ng Ingles ay maayos na nakakabit sa gintong ugat ng wika na lokal na lumilikha ng isang hybrid na lakas. Ang resulta ay isang lipunan na lubos na nakaplag sa pandaigdigang matrix ng impormasyon at kalakalan, habang nananatiling matatag na nakabaon sa sarili nitong kultural na lupa at hindi basta-basta natatangay ng agos. Ito ay isang evolusyonaryong tagumpay na nararapat pag-aralan ng buong mundo dahil pinatunayan natin kaya nating maging global nang hindi nagiging lost. Kaya't iniiwan tayo nito sa isang malalim at bukas na katanungan, isang tanong na nag-aanyaya sa atin na mag-isip ng higit pa sa mga nababasa natin sa textbook. Ang wikang Ingles ba sa Pilipinas ay isang peklat ng nakaraan? Isang permanenteng paalala ng panahong ang mga isla ay pinamumunuan ng mga banyagang may puting balat na nagdikta kung paano dapat magsalita at mag-isip ang mga Pilipino, isang marka ng pagkatalo? O ito ba ay isang gintong tiket? Isang makapangyarihang kasangkapan na nagbigay sa isang maliit at umuunlad na bansa ng kakayahang tumayo ng pantay sa entablado ng pandaigdigang ekonomiya at makipagpalitan ng ideya sa sino man sa mundo ng walang takot. Ang pinakamatuwid at pinakamakatotohanang sagot kung tatanungin mo ang mga taong nasa kalsada at nasa opisina ay ito ay pareho at okay lang yon. Ang kasaysayan ay hindi maaaring burahin na parang maling post sa Facebook. Ang Ingles ay nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng pananakop at dahas at iyon ang peklat na bahagi na ng ating balat. Ngunit ang ginawa ng mga Pilipino sa wikang iyon sa loob ng mahigit 100 taon ay ang mismong definisyon ng kaligtasan, diskarte at talino. Kinuha nila ang wika ng mananakop at ginawa itong sarili nilang sandata para lumaban sa buhay. Hindi gumagamit ng Ingles ang Pilipinas ngayon dahil lamang sa naging kolonya sila ng Amerika noon. Gumagamit sila ng Ingles dahil sa paglipas ng panahon, binago nila ang layunin ng wikang ito. Mula sa pagiging tanikala ng pananakop, naging susi ito ng kanilang pang-ekonomiyang paglaya at pandaigdigang koneksyon na nagpapatatag sa atin ngayon. Sa huli, ang wika ay higit pa sa mga salita at grammar rules. Ito ang salamin ng kakayahan ng isang lahi na umangkop at mabuhay sa kahit anong sitwasyon, survival of the fittest kumbaga. Ang dalawang sistema ng ugat ng Pilipinas ang mga katutubong wika na nagbibigay ng pagkakakilanlan at hugis sa ating pagkatao, at ang Ingles na nagbibigay ng oportunidad at boses sa mundo ay hindi sumisimbolo sa isang bansang nalilito o walang sariling bait. Sa halip, sumisimbolo ito sa isang bansang natutong mag-navigate sa dalawang magkaibang mundo ng sabay. Ang Pilipinas ay isang buhay na patunay na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginawa sa iyo ng mga mananakop noon, kundi kung ano ang ginawa mo sa mga bagay na iniwan nila para maging mas malakas ka. At sa aspeto ng wika, ang mga Pilipino ay nagtagumpay sa pagbuo ng isang obra maestra ng pag-angkop at pag-unlad na tunay na may pagmamalaki natin, no cap